ba to? Bakit? Alam nyo, ano bang ine-expect natin? Now, look at this. Ito po importante. Kaya nga po, napakaganda ng ating mga pinag-uusapan. Let's read. Sabi po ni Paul, do you not know that those who run in a race all run? Obviously, kapag takbuhan na karera yan, lahat tatakbo. Tama po ba? But only one receives the prize. Run in such a way that you may win. Parang sinasabi ng Panginoong Diyos, tatakbo ka na rin lang naman, tumakbo ka na para manalo. Ngayon, gayon din. Kunyari, ikaw, nandito ka, mag-a-attend ka, makikinig ka na rin lang naman, makinig ka na talaga. Tama po? Ngayon, kung matutulog ka, matulog ka na rin talaga. Para hindi ka lugi. Yun ang punto niyan eh. Parang, when you do something, make sure you do it well. Now, if you are studying, for example, as a student, sabi niya, gusto mo talaga magtagumpay, mag-aral ka talaga ng mabuti. Tama ba? Now, listen to this. Gusto ng Diyos kasing magtagumpay. Kaya sabi ni Paul, para mangyari yan, everyone who competes in the games exercises self-control. Yun yung sinasabi ni Pastor Peter last week. You have to discipline yourself in all things. Kaya dapat yung exercising self-control, importante yan. Kaya sabi niya, kasi kung gusto mong manalo sa takbuhan, you have to exercise every day. You have to practice every day. You have to do everything necessary to win. Tama po? Hindi naman nadadaan yan sa pachamba-chamba lang eh. Now, ito sabi niya, then they do it to receive a perishable wreath. Now, ito pong amazing. These people will exercise, will practice every day. Para saan? Para sa isang tagumpay, para sa isang gantimpala na hindi magtatagal. Kaya ang sabing word, perishable, masisira din. Di lalo na tayong mga Christians, but we unimperishable. Di lalo nang paghusayan natin sapagkat hindi masasayang ang anumang bagay na ginagawa natin para sa Diyos. Amen po? Kaya sabihin mo sa katabi mo, paghusayan mo. Yung gagawin mo para sa Diyos, paghusayan mo. Paano? Kaya sabi ni Paul, therefore, I run in such a way as not without aim. Huwag kang tatakbong wala kang gustong abutin. Sabi niya, I box in such a way as not beating the air. Kag susuntok ka na lang, suntukin mo yung may susuntukin ka na talaga. Yun ang sinasabi niya. Kaya sabi niya, but I discipline my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified. Anong punto ng Diyos? If you want to really see yourself prospering this year, you discipline yourself. Yan pang pansamantalang bagay, di lalo na sa bagay na hindi masisira. Anything that pertains to your relationship with God, which is eternal, yun ang paghusayan mo. Yun ang lalo mong disiplinahin. Kaya anong challenge sa atin ng Panginoong Diyos? Now listen to this. Sabi niya, discipline yourself for the purpose of godliness. Pag sinabi mong godliness, it's God's likeness. It is something like saying, Lord, everything that I do is for God. Yun ang sinasabi mo. Pag sabi mo, disiplinahin mo ha, lahat ng gagawin mo for the Lord. Naintindihan po? Hello? Kunyari, nagfe-Facebook ka, hindi kita i-judge. Kung pagpa-Facebook mo will help you to reach out to more people for the Lord, do it well. Tama po? Pero wag kang mag-Facebook habang nagpipreach ako. Hindi kasi may nakita ako minsan sa taas, nagpe-Facebook eh. Nung hindi ako nagpipreach, minsan paikot-ikot din ako. Eh nakita ko, wow, ang okay ito ha. Sipag, pinopost na kagad yung message. Thank you. Ang ibig ko lang sabihin, yung iba nga ako, nag-selfie pa habang nag-message. Tapos ipopost na kaagad. Parang tuwan-tuwa pa sila sa ginagawa lang nakakahiya. Joke lang. Pero what I'm trying to say is this, you discipline yourself, you control yourself. Now listen to this, ang ganda nito sa New Living Translation. Spend your time and energy in training yourself for spiritual fitness. Physical exercise has some value. Maganda yan, hindi masama yan. But spiritual exercise is much more important, for it promises a reward in both this life and the next. Nagkakaintindihan tayo. Alam niyo po, paminsan-minsan nakakapaglaro po ako ng basketball kahit sa ganito edad ko. Paminsan-minsan na lang, hindi na talaga ano. Ngayon, minsan pag naglalaro kami, nakakatuwa, nakakapanood ko po, talaga iba, nagkakainitan pa eh. Talagang kala mo, talagang maglalaban sila sa PBA, NBA. Pero alam nyo, kahit ano pang gawin naming lahat doon, na parang papakitang gilas, hindi na kami gagaling dahil hindi namin gagawin yung ginagawa ng mga professional athletes na araw-araw nagpa-practice, na araw-araw, di ba?
Naalala niyo, sabi nga si Stephen Curry, pag nagsisimula pa lang laro, dribble na ng dribble, 2 bola pa. Ako nga, 1 na lang, nawawala pa eh. Di ba? Yung ganun ba? Pero sobrang practice yun. And sabi ng Bible, para gawin mo yan, maging sa iyong Christian life, you really spiritual exercise. You exercise every day to always spend time with God. Exercise. Now listen to this. Bodily exercise profits little. But spiritual exercise, that will last forever. Now, kaya sabi ho ni Pastor Peter kanina umaga, make yourself to do what you don't normally like to do. That's discipline. In order to become what you have always wanted to be. Baliktad kasi marami. They always wanted to be someone that they dreaming to be, pero they're not willing to pay the price. Alam nyo, ang Christian life, hindi yan automatic na kapag ka naging Christian ka na, magbabagong buhay ka kaagad automatic. Hindi totoo yun. Ang totoo, syempre, magkakaroon ka ng simula ng desire to change because God will be at work in you. But you have to keep on exercising. I'll give you an example. Alam nyo, I tried to discipline myself in terms of faith. In terms of faith. Even in faith, I have to exercise. When I was in Japan, naganto po, sabi ng asawa ko, nagpunta kami sa isang outlet, mamimili. Nakakita kami ng rubber shoes. Yung rubber shoes na yon, talagang sobrang mura. Like 1,500 dito, 7,000, doon 1,500 pesos lang ang equivalent. Kung kayo nasa kalalagayan ko, bibili ka hindi? Bibili! Yun din ang advice sa asawa ko, bili ka na! Hindi ka na makakaulit niyan. Now, I need to exercise the fact in my faith that my money does not belong to me. I need to exercise my faith that everything belongs to God and I need to seek God first before anything else. Tama? So habang nandun ako, bigla akong ganyan, pumikit. Tanong ko sa Lord, bibiling ko po ba itong rubber shoes? Alam niyo, amazing si God sumagot. Wag. Bakit? Hindi ka basketball player. Hindi mo yan kailangan. Pangalawa, meron ka pang rubber shoes. Hindi mo kailangan bumili. Kailangan kong pigilan ang aking pagdurugo ng pagnanasa. Naintindihan mo isang nagnanasa. Sabi ko, naglalaway ako sa rubber shoes na ito. Sayang! Pero sabi ng Lord, hindi. Discipline yourself. And alam niyo po kung ano nangyari. So pag uwi namin, paglaro ko, nasira yung rubber shoes ko. Naku, sayang! Sana nakabili na ako! Labo naman ni Lord eh! Di ba? Alam mo naman masisira na to. Pero siyempre hindi ako ganun ha. Hindi ako ganun ka-disrespectful sa Diyos. Parang isip ko, sayang! Sana nakinig ako sa asawa ko. Sayang! Sana hindi sa Holy Spirit. Alam nyo, amazing si God. Amazing si God. Di nasira. Sabi ko, Lord, I know you have great plans for this. Pag-uwi ko, may tumawag sa akin. Pastor, ano size ng paa mo? Bakit? May rubber shoes ako dito, bibigay ko sa iyo. Talaga? Hindi ko talaga kailangan bumili dahil binigyan niya ako. Di ba? Di ba amazing? Tapos habang nagkikwento ako, di pa tapos. Habang nagkikwento ako ganyan, yung isang kaibigan ko sa Bible study, sabi niya, punta ako sa States. Ano size ng paa mo? Papabili lang din ako. Sabi ko, God, buti na lang hindi ako bumili. You see, God is at work. If you discipline, you will see how God will work. Kasi ito pong amazing sa Diyos. You need to discipline yourself. Yun ang punto doon. Kaya make yourself to do what you want to do. Kasi yung iba sabi, Pastor, gusto kong mairanasan yung mga kwento mo. O di gawin mo, sumunod ka sa Diyos. Yung katulad sinabi ng Diyos, ibenta mo yung sakya mo, ibigay mo sa ministry. Yung sundin mo. Ganon? Ganon nga. Naranasan ko yun eh. Naalala ko eh. Bigay mo yung pangbili mo ng bahay. Bigay mo ito. Ganon. Pero you will see the hand of God if you discipline by exercising your faith. Give God a chance. Minsan kasi nagmamadali tayo kaya hindi natin ma-enjoy si God eh. Naintindihan po? Now, tuloy tayo. Sabi niya, discipline is liberation from stifling slavery to self-interest and fear. Meron tayo kasing self-slavery. Tapos ito pa, sabi niya, ang ganda-ganda. Sabi niya, the price of freedom is discipline. The reward of discipline is freedom. And let me tell you this, discipline allows us to place ourselves in the path where God can transform us. It is a means to allow God to get involved in our lives. Amen? Nagkakaintindihan tayo? Even in the service like this, didisiplinahin mo yung sarili mo. Alam niyo bakit? Minsan nakakaantok talaga. Huwag kang sumandal. Tumayo ka. Pero huwag kang lalabas. Nakinig ka pa rin. You discipline yourself.
Yun yung sinasabi ni Paul, I discipline my body. Siya nag-uutos, ano ka ba? Makinig ka nga. Hindi masamang kausapin mo ang sarili mo, wag lang malakas. May totoo. Sabi mo, ano ka ba? Makinig ka nga. Minsan inaantok din ako, naintindihan ko kayo, minsan nakikinig din ako, naantok din ako, uy, gising ka nga. Didilag niya, ano ka ba? Tapos tatayo ako. Lahat gagawin ko para makinig lang ako. Ano ba siya? Magbabasa ako na kailangan, sasabayan ko siya. Wag, basa ako lang. Wag, hindi ko na kailangan sabihin pa sa katabi. Tama? You discipline yourself. Now listen, itong amazing. Be very careful because there are dangers. You become legalistic, you begin to pride, yung discipline mo, baka gusto mo, gawin din ng iba. Hindi, iba-iba tayo. You have seeing discipline as spiritual in itself. Hindi yan ang spiritual. Ang spiritual, yung seeking God. Now, elevating one discipline over another. Mas importante ito, mas hindi ganon. Kaya ito po, now, imagine yourself, for example, a discipline, for example, in pursuing God. Remember last week, yung discussion natin, pursuing God? Paano kung pakiramdam mo parang galit ang Diyos sa'yo? Hindi ako naniniwala lahat sa atin dito, parang ang pakiramdam nila, mahal sila ng Diyos. Ulitin ko, mali yung pakiramdam mo, pero minsan ang pakiramdam mo, galit ang Diyos sa'yo. Na para pag ang lahat ng gawin mo, mali. Na para pag ang nagpe-pray ka, hindi ka pinakikinggan. Para sasabi mo, Lord, buti pa si Pastor, pinakikinggan mo. Ako hindi. Naalala ko, minsan nagkikwento ako about how God speaks to me. Ano sabi nung nakikinig? Sabi niya, yung mayor, sabi ng mayor, buti pa si God, kinakausap ka, ako hindi. Sabi ko, pasensya ka na. Hindi, walang pagmamalaki. No? Paano sabi ko, isip ko lang, ay, kawawa naman. Kasi Christianity is a relationship. If it's a relationship, there's a communication. Tama ba? Walang relationship na walang pag-uusap. Pag-isipan nyo, mag-asawa kayo, hindi kayo nag-uusap. Anong klaseng relasyon yan? Ang daming ganyan, hindi nag-uusap. Dito na lang sila nagsisikuhan. Oh yan, makinig ka. Pero hindi sila nag-uusap. Habang nasasakyan, hindi sila nag-uusap. Pagdating dito, mupo ka na, ang arte-arte mo. Pero Christian yun. Pag-isipan niyo mabuti. Now, ito ang sinasabi ng Diyos. Now, listen. What if God does, you feel na somehow, Lord, di mo ako mahal eh. Now, listen to this. Exactly what Pastor Peter shared to us last week. Naalala niyo sa Exodus? Kasi sumamba sa Diyos-Diyosan eh. Itong mga Israelita. Yan ang pinakaayaw ng Diyos. Kasi to God, that's an insult. Yung mansasamba ka sa Diyos-Diyosan, they were thinking about God, but they created a molten calf, remember? Now, ano sabi niya? Spoke to, depart, go up from here, you and the people whom you have brought up from the land of Egypt. Tingnan niyo kung gaano kagalit ang Diyos, ha? Sabi niya kay Moses, sige, yung mga tao mo, di ba dati tao niya? Remember, deliver my people. Ngayon, yung mga tao mong kinuha mo sa Egypt, samahan mo! Parang ganun eh. Naintindihan niyo ba yung pagkakabasa dyan? Yung sabi ganun, to the land of which I swore to Abraham. Dalhin mo doon sa pinangako ko kay Abraham. Dalhin mo. Ang sabi niya, go up to the land flowing with milk and honey. Pero hindi ako pupunta. Hindi ako sasama sa inyong kalagitnaan. Dahil kayo'y matitigas ang ulo. Kami at sisirain ko at papatayin ko lang kayo. Grabe, kung kayo yung ganong pakiramdam, at it's worse, na feeling mo parang, Lord, hindi mo ako kakausapin. Lord, ayaw mo ako kausapin. Ayaw mo. Lord, ang layo-layo mo. Ikaw, anong gagawin mo? And look at these people. These Israelites, they may have been stiff-necked, but they are not blind. They were not blind. They knew exactly what's going on. And if God tells them that God doesn't want to be with them, wow, para sa kanila, patay na tayo rito. So look at what they did. Huwag kang makontento na, Lord, hindi kita nararamdaman. Lord, hindi kita nakakausap. Lord, parang ang layo mo sa akin. Huwag kang papayag doon. Anong gawin mo? Tingnan mo ang ginawa nila. When the people heard this sad word, they went into mourning and none of them put his ornaments. Ano sabi nila? Lord, ano pang saysay ng lahat ng kagandahan na ito? Anong saysay ng lahat ng to, Lord? Mas mahalaga ka sa amin. Nagkamali kami, oo, patawarin niyo kami, pero ito na, tinatanggal namin lahat itong mga ornaments namin, itong mga hikaw namin. Ang sayang to, ginto to, galing pa to sa Egypt, hirap-hirap kami, slaves kami, ngayon we're looking forward to a new life. Now, Lord, we're willing to give them up. Lord, mas importante ka. Lord, mas importante ka. No, ganun, mas malala si Moses. Anong ginawa ni Moses? So the sons of Israel stripped themselves of their ornaments from Mount Horeb onward. Tinanggal nila lahat yan. Now look at Moses. Now Moses used to take the tent of pitch it outside the camp, a good distance from the camp, and he called it the tent of meeting. And everyone who sought the Lord would go out to the tent of meeting, which was outside the camp. Anong ginawa ni Moses? Lord, ayaw mo kami sa gitna. Lord, dito tayo mag-usap sa labas. Lalakad ka pa ng malayo, outside the camp. Lord, dito tayo mag-usap. Nagtayo siya ng tent. Lord, lahat ng gusto hanapin ng Diyos, dito kayo. Lord, kausapin mo kami rito. Kung ayaw mo sa gitna, dahil papatayin mo kami, dito tayo sa labas. Maraming tao, ganyan. Kontento na sila magpe-pray. Hindi sila kinakausap ng Diyos. Bakit? Nasa harapan ka ng TV. Kung ayaw kong kausapin ng Diyos sa harapan ng TV, lumabas ka. Hello? Nandiyan pa ba kayo?
Kaya marami ganyan din. Kasi kaya iba hindi na kinakausap ng Diyos. Alam niyo kung bakit? We are worshiping convenience. We are worshiping where we feel convenient more than seeking God. Ito si Moses, Lord, kung ayaw mo, hanapin ka namin kung saan tayo mag-uusap. We are willing to do everything. I knew this. Naalala ko in the early part of my ministry, wow, God blessed me. Binigyan ako ng karaoke dahil mahilig ako kumanta noon. Ngayon, ayaw na nung kanta sa akin. So, binigyan ako ng karaoke, binigyan ako sa sakyan. Tapos binigyan ako ng maraming aklat. And as I was praying, ang layo, parang ang layo ng Diyos. Sabi ko, Lord, nasaan ka? Alam niyo, pagkatapos habang nagpe-pray ako, parang wala akong nararamdaman, walang manifest presence ng Diyos. Sabi ko, Lord, kunin mo na to lahat. Hindi importante to. Hindi importante itong libro. What's the point? I want you more than anything. Alam niyo, ang amazing ang Diyos. Yung pinagsabi ko, Lord, hindi ko to kailangan. Kayo kailangan ko. Alam niyo, naalala kong bigla, sabi ng Diyos, that's what I died for. Remember sabi ni Jesus, why hast thou forsaken me? Dapat yan ang sigaw ng bawat isa sa atin kung wala si Jesus. But Jesus Christ took that cry because from eternity past to eternity future, it was His first time experience to be separated from His Father. Sabi niya, Father, or sabi hindi niya tinawag na Father, my God, why hast thou forsaken me? Hindi naintindihan ng maraming tao yan. Because we are used to be separated from God. Kaya the moment you experience the reality of God in your life, you will never dare to desire to be away from Him. Lagi mo nga hanapin, Lord, wag mo kong iwan. Lord, wag mo kong iwan. Daw niya, maintindihan yung sinabi ni Pastor Peter, kung wala si Panginoon dito sa church na ito, Lord, I would not rather be a pastor because I don't want to be in a church where you are not there. And alam niyo yung problema ng tao? They equate goodness, good life in God's presence. Parang, Lord, pagpalain mo ako, yes, pupunta ako sa Amerika. Pero sabi ng Lord, I will bless you there, but I will not go with you. Pupunta ka pa rin? Sabi ng Lord, baka sakali, magkita rin tayo doon. Ganun ba? Minsan ganun pa eh. O, bibigay ko sa yung lalaking gusto mo. Guwapo, talagang kamukha nung pastor sa umaga. O, diba? Bibigay ko yung gusto mo. But I will not go with you. Ang sasabihin nila, Lord, minsan na lang yung lalaki na yan eh. 40 years ako naghintay. But I will not go with you. Will you still go? And yun ang amazing kay Moses. Sabi ni Moses, sabi niya, my presence shall go with you, and I will give you rest. And he said to him, if your presence does not go with us, do not lead us up from here. Lord, what's the use of having a land flowing with milk and honey? Kung wala naman kayo doon, it's useless. What's the point of having a nice house, Lord? Kung wala naman kayo doon, ang gulo-gulo namin, mag-asawa, mga anak, ang gulo-gulo namin, what's the point? May nakausap ako, sabi niya, ang laki ng bahay niya, dinedicate ko. Alam niyo, sabi niya, nag-usap kami ulit, sabi niya, kamusta na? Ay, pastor, ayoko na malaking bahay. Hindi kami nagkikita-kita. Kawawa. Ang sabi ko, yeah, you're right. Hindi issue yung size ng bahay. Ang issue, yung presence ng Diyos. Amen po? Nagkakaninlan tayo. Kaya don't settle with what is convenient. Always seek and discipline yourself to really seek God's presence. Now look at this. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, so then my beloved, just as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Look at the words. Work out. Ano yung word na work out? You exercise. Since you know that you're saved, then you exercise. You live out being a Christian. And sabi nga doon, work out your salvation with fear and trembling. Yung natatakot na, bakit yung natatakot? For it is God who is at work in you both to will and to work for His good pleasure. Now, one time, very recently lang po, ang aga-aga, sabi ng Lord, ginising ko naman, Lord, aga-aga. Gusto niya, mag-pray ka. Lord, ang aga pa, gusto ko pa matulog. Sabi niya, pray ka na, halika, mag-usap tayo. Sige, usap tayo. Lord, ano pag-usapan natin? Alam niyo, biglang, sabi ng Lord, bigla ako nagpe-pray na ang bigat-bigat ang dibdib ko para sa isang tao na hindi ko man nakita ng matagal na panahon. Sabi niya, tawagan mo. Tatawagan mo. Nakakatakot. With fear and trembling. Susunod ba ako, Lord, o hindi? But just listen. Okay. Tawag ako. Nag-text. Can I call? Sige. Patay, sumige. Sabi ko, hello? Kapatid, may problema ka sa gantong bagay. Hindi ko maintindihan. Ang bigat ng dibdib ko. Pinagpe-pray kita.
bigla na lang umiyak. Sabi ba so to make the long story short, that woman, repented. And not only that she repented, ano sabi niya? Please pray for me, I want counseling. And sabi ko, I will arrange for that. But obviously, siyempre may limitation kami dahil lalaki kami. Kaya sabi ko lang, but praise God. God spoke to that woman and alam ko that God loves that woman so much. Dahil sinabi ng Diyos sa akin, isipin pag-usapan namin ng isang tao. Ano kaya pag-usapan namin, Lord, ikaw? What would you feel? You would feel so elated and say, God, you really care for me? That you would even bother somebody else's sleep just to pray for me? Ganun ka kamahal ng Diyos. Hello? Pakisabi sa katabi mo, work out your salvation. Exercise. Discipline yourself. Now, let's continue. This afternoon, anong preaching natin? Pursue intimacy with God through the discipline of prayer and fasting. Pakisabi sa katabi mo, discipline of prayer and fasting. Hindi ho madaling mag-pray. Hindi ho lagi tayo excited mag-pray. Hindi lahat paggising natin magpe-pray na tayo kagad. Hindi ganon. May mga pagkakataon na parang ayaw natin mag-pray. Lalong-lalo na kapag nagpe-pray ka at pakiramdam mo, hindi sinasagot ng Diyos yung prayer mo. May sabi mo lang, ayaw ka na mag-pray, hindi mo naman sinasagot. Ganyan-ganyan yung pakiramdam ni H.G. Wells. Si H.G. Wells ang agnostic. Alam sabi niya, nag-pray siya dahil nag-exam siya. Wala siya masagutan, hindi siya nag-aral. Nag-pray, Lord, tulungan mo ako sa exam na to. Sa pagkakataon lang na to, please. Bumagsak siya. Nung bumagsak, alam sabi niya, hindi na ako magpe-pray. Ganyan ang maraming tao. Ikaw naman ang hindi nag-aral. Tapos galit ka kay God. Ano akala mo kay God? Cheat? Nadadayain niya exam? Okay, didikta ko sa iyo, dali. Number 1, false. Number 2, true. Kawawag teacher. Ganun ba ang Diyos? Hindi naman ganun ang Diyos, no? Di ba, alam ka naman mandadaya ang Diyos. Minsan ganun ang gusto natin mangyari. Parang, Lord, I saw a vision. And the Lord gave me a tip. Hindi. Ang Diyos, siyempre didisiplina yung sarili mo. Yun ang nangyari kay H.G. Wells. You see, kapag disiplinado ka na in prayer, kapag disiplinado ka na in fasting, you would be surprised that your response will always be that way. Kunyari, may problema ka. Pag hindi ka sanay, hindi ka disiplinado, hindi yun ang una mong gagawin. Ang una mong gagawin, mag-iisip ka kagad. Kunyari, may tumawag sa'yo, hello? Ako po yung maniningil ho ng utang ninyo. Ha? Wrong number. Minsan ganun ka na, disiplinado ka na, nakasanayan mo na magsabi ng kasinungalingan. Pero kung nakasanayan mo nang mag-pray at mag-fast sa tuwing may problema ka, ibig sabihin, sinanay mo yun, dinisiplina yung sarili mo, yun ang lagi mong response tuwing may problema ka. Tama ba? Nagkakadinihan tayo. Ito ang maganda. Walang taong hindi nagkakaproblema. Naintindihan natin? Lahat tayo, tingnan mo yung katabi mo. Lahat yan, kahit sa ngayon, may bata ka pa, feeling mo wala kang problema, huwag kang mag-alala, darating din yan. Bakit? Sabi ng Bible, when the storm comes. Sa madalit salita, yung bagyo na yan, darating at darating yan. Hindi mo lang alam kung kailan. But when it comes, if you have the right foundation, panalo ka. If you are ready and disciplined, practiced, ibig sabihin, you are always practicing, panalo ka. For example, pag nakakita ka ng malalaking alon, matatakot ka pag hindi ka sanay. But if you exercise yourself, discipline yourself to surf, yun ang hahanapin mo. Hahanapin mo yung malalaking alon. Tama ba? Tama. Nga, tingnan niyo po si Jehoshaphat sa 2 Chronicles. Now, it came about after this that the son of Moab and the sons of Ammon, together with some of the Meunites, alisin itong A na to, Meunites came to make war against Jehoshaphat. Now, listen to this. Yung word ditong after this, ibig sabihin, sa chapter 19, itong si Jehoshaphat, nirebuke ito ng prophet. Because he was rebuked dahil sa maling disiplina, nireform niya yung kanilang institusyon, yung kanilang government. Inireform niya. Ibinalik niya yung tao sa Diyos. Sa madalit salita, he started exercising a faith of trusting the Lord. Nagkakaintindihan tayo. Ang problema, kung kailan sumunod siya sa Diyos, ano nangyari? Biglang itong mga anak ni Ammon, naghamon. Ibig sabihin, yung anak ni Meunites, nakiisa. At sabi niya, to make war against Jehoshaphat. Ito bang problema?
Then some came and reported to Jehoshaphat, saying, a great multitude is coming against you from beyond the sea, out of Aram, and behold, they are in Hazazon Tamar, that is in Engedi. Nako, nakatawid na sila ng dagat. Nagulat siya. Itong problema sa problema. Dumarating nang hindi mo inaasahan. Hindi laging inaasahan ang problema. Tama ba? May mga pagkakataon na hindi mo inaasahan yung problema. Biglang dumating, at hindi lang yan, itong nakakalungkot sa problema. Barka-barkada kung dumating. Nagyayaya pa. Nagkaintindihan niyo? Parang sunod-sunod dyan. Kaya mapapansin niyo, itong problema doon, dami Great multitude. Can you imagine? May Ammonites, may Meunites, may Perizzites, may parasites. Ang dami nila. Pag-isipan niyo mabuti, kung kayo nasa kalalagayan ni Jehoshaphat, anong gagawin mo? Now listen don't ever forget this. Tayong lahat, may problema. Okay? Ngayon, hindi man natin alam kung kailan, but ito ang napaka-importante. We need to keep on exercising how to deal with problems. Ito ang napagandang halimbawa ni Jehoshaphat. Jehoshaphat was afraid. Praise God. Taong-tao si Jehoshaphat. Huwag niyong isipin na pag natakot kayo, masama yan. Hindi. Normal lang na natatakot ang tao. Okay po? Tingnan mo yung katabi mo. O, di ba natakot ka din? joke lang. Nagulat ka, gisingin mo pag hindi natakot ka. Ang ibig ko sabihin, normal lang na minsan may takot tayo. Now, itong napaganda. Ang tanong na lang, anong gagawin mo pag natakot ka? Kasi ang ibang tao, maaring tumakbo, maaring gumawa agad ng paraan, maaring mag-react instead na mag-respond. Ito ang importante. Si Jehoshaphat, tinuturo sa atin, binibigay sa atin ng napakagandang halimbawa, how to deal with our fears. Ano ginawa niya? He turned his attention to seek the Lord and proclaimed a fast throughout all Judah. Ano ginawa niya? What an exercise! Malaki problema, ang daming aatake. Anong ginawa niya? Sabi niya, let us seek the Lord. Hindi yung Lord. Ano ba ito? Dahil problema. Hindi. They sought the Lord. Then, they proclaimed a fast. Now, listen to this. Kaya ano sabi? Pursue intimacy with God through prayer and fasting. Now, tingnan niyo po Tingnan niyo yung word na seek. Makikita niyo ulit yung word na yan sa Luke. So, I say to you, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be open to you. Napansin niyo po ba yung mga letter? A, S, K. Lahat ng yan as a different form of seeking the Lord. Different form of asking the Lord. Different form of praying to the Lord. You may ask, you may seek, you may knock. Naintindihan po? And ang promise niya, for everyone who asks, receives. And he who seeks, finds. And he to him who knocks, it will be open. Yun ang promise ng Diyos. Now look at David, a man after God's own heart. Tingnan niyo siya. Sabi ni David, in the morning, O Lord, you will hear my voice. Ang sarap. Ano daw ang practice ni David? Every morning, Lord, maririnig mo yung tinig ko. Narinig kaya ng Lord ang tinig mo every morning? Ano unang ginagawa mo? Baka ang nadidig ng Lord ganito, ay, ang dami trabaho, ano ba yan? Nagmamadali na, yung kape mo, ayan na. O, ay, mga batang ito, hindi pa kayo gising. Ganun ba? O yung Lord, purihin ka. Tingnan mo, in the morning, I will order my prayer to you and eagerly watch. Ay, minsan po, malungkot kong sabihin, maraming Christians, they believe God, but they rarely run to God, as in to welcome God every morning. Hello? Pag sabi sa katabi mo, exercise prayer. Exercise. Mag-pray ka. Sabihin mo kagad sa Lord, hindi pa rin dumarating yung problema, mauna ka na. Minsan kasi reactive tayo Nagpe-pray tayo pag nandiyan na yung problema. Ganito tuturuan ko kayo. Naalala nyo, sabi ng isa sa prayer ng Panginoon, lead us not into temptation. Naalala nyo na si Satan, nagpapaalam muna kay God, bago dumating yung temptation? Di ba? Nagpapaalam muna kagad bago niya tuksuin ikaw o subukin. Tama? Kaya gawin mo na, unahan mo na siya lagi. Pray ka na, Lord. Huwag niyo po akong pahintulot matukso. Huwag niyo po ipahintulot si Satan. Huwag niyo siyang payagan. Please. Nagkakaintindihan tayo?
Maging prepared ka na. At kung sakaling papayagan mo siya, deliver me from evil. Nagkakaintindihan? Huwag mo siyang hayaang magtagumpay. Remember Jesus Christ when He prayed for Peter? Peter, Satan asked permission to sift you like wheat. But I prayed for you that your faith will not fail. Nakauna na si Jesus. Si Peter, tutulog-tulog pa. Hindi yung katabi mo. Si Peter, tutulog-tulog. Pero si Jesus, nauna na, nag-pray na. Para hindi na mabigla. Kaya marami sa atin nabibigla tayo eh. Hindi tayo preparado. Kasi we do not discipline ourselves. Now look at this. Siya lagi naghihintay sa Diyos. Kaya let me tell you this. The discipline of prayer, of all the spiritual disciplines, prayer is the most central because it ushers us into the presence of God. Yan ang nais ng Diyos. Isipin nyo, si Jesus na yon, anak ng Diyos. Araw-araw, nagpe-pray. Ikaw kaya, mas malakas ka ba kay Jesus? Hello? Nagkakanindihan tayo. Paano ka mag-pray? Nagmamadali sa Diyos, Lord, mag-lead ako. Mamaya tayo magkiusap. You discipline yourself. Kaya pag may problema ka narinig, huwag ka muna magalit. Anong amaw? Ganyan, huwag ganon. Lord, malaki problema, hindi ko alam gagawin ko. Sabi mo kagad kay God. Make it a practice. Okay? Okay ba yun sa inyo? Sabi mo sa katabi mo, mag-practice ka lagi mag-pray ka. Kunyari, kinat ka. Lord, tulungan mo ako. Aaminin ko sa inyo, mahina ako dyan. Minsan nga nakakatuwa nag-pray ako umaga, sabi ko, Lord, araw-araw na lang. Hindi na ako nagagalit, nagsisigaw, ano ba? Dati naninigaw pa ako Ngayon hindi na, pinagot na ng Lord yun, tinulungan na ako ng Diyos. Pero minsan, nagsasalta na lang ako mag-isa sa sakyan. Grabe talaga yun, grabe yun. Ang sama talaga nun, grabe siya. Pero hindi ko na siya hinahabol, hindi na ganon. Pero nagsasalta pa rin ako. Nung isang beses quiet time ako, everyday yung pinagpipray ko, Lord, tulungan mo naman ako. Kasi talagang hirap na hirap ako. Lagi pa rin ako nagko-komentaryo habang nagda-drive para akong radio reporter. Yung asawa ko, kasabay ko. Alam niyo, ang Diyos amazing, no? Yung Holy Spirit, minsan, madalas yung asawa ginagamit Para na rin silang Holy Spirit. Habang nagda-drive ako, nagsasalta ang ganyan, ako kausap ko sarili ko, hindi siya. Ay, ano ba yan? Nakaka-stress. Sabi niya, nakaka-stress. Puro ka na lang comment. Lahat ng driver, masama. Nagulat ako. Ang lakas ang dating ng Holy Spirit. Sabi ko, Lord, thank you. Tapos sabi ko, sweetheart, thank you pag-pray mo ako, please. Pag-pray mo ako. Kahapon, first day na, yung the following day na pangyayari, kahapon. Sabi ko, di bali, hindi na maulit. Naging conscious na ako. Di ganyan. Kahapon, may nag-cut na naman sa akin. Bullying ko na. Sabi ng Lord, naalala mo, nasaktan ka nung kinat ka. Gagawin mo rin ba? Hindi po. Thank you, Lord. Thank you. Tapos, ang saya ko na ulit. Hallelujah! Nakatagumpay ako! Nakatagumpay ako. Tapos kanina, magdadrive ako. Ganun naman, magsisimula na magsalta. Alala mo? Makaka-stress? Opo! Nakakatuwa! Ang daming Holy Spirit! Pero amazing! Talagang ang Diyos, tutulungan ka talaga. Ang Diyos, napakabuti. Hindi ako magaling na tao. Pero isang bagay lang, practice it and you will see the blessings of the Lord. Amen? Hindi ka pa stress habang nagda-drive. Tama po? Now, ito pong napaka-amazing. Jehoshaphat was afraid and turned his attention to seek the Lord and proclaimed a fast throughout all Judah. And sabi nga, so Judah gathered together to seek help from the Lord. They even came from all the cities of Judah to seek the Lord. So they did not just pray. They fasted. Napaka-importante. Ano ba? Itong fasting na to, importante. Sabi niya, bakit kailangan mag-fasting? Ano ba itong fasting na ito? You see, fasting is abstaining from anything that hinders prayer. Minsan, ang daming mga sagabal sa panalangin. In fact, most of the time, pagkain, minsan yung mga entertainment, hindi tayo makapag-pray ng maayos. Sabi niya, now this time you have to fast. So here is Jehoshaphat. Sabi niya, he proclaimed a fast. Sabi niya, forget about cooking. We have a great problem. We need to pray and fast. Alam niyo po, itong calling na to, very interesting to happen sa Pilipinas. Almost so many churches are also calling their churches to fast. Bakit? Alam niyo bang ang laki ng problema natin? Pag-isipan niyo ng mabuti, ang Pilipinas. Ang Pilipinas, ang laki ng problema natin. Dito lang, sa darating na eleksyon, hindi mo alam kung sinong pipiliin mo. O
O sino dito nakapag-desisyon na? Ang hirap. Nabasa ko lang sa internet, pero hindi mo alam kung sino pipiliin mo. Tuwid na daan, pero traffic, di ka makakarating. Gusto mo? So anong gagawin mo? Sige, yun na lang madilim na daan. Madilim, pero magbibigay ng 500. Sabi lang ko sa internet, hindi ako may gagagawa nito. Anong gusto mo? Yung bubulagta ka sa daan? O hindi alam kung saan ang daan? So hindi mo na alam o yung magwawala sa daan. Hindi mo alam kung anong pipilian mo. Ang gulo-gulo. Sa totoo lang. Friends, this requires a time of sincere prayer to God. Kaya nga ho, it's a proclamation of fasting and say, come on, let's fast together for this land. Sino magpe-pray sa bansang ito? Taga mga banyaga? Tayo! Walang iba! Walang iba! Let's pray and fast. At ito pang amazing dito, itong fasting na to, ito sabi ni Wesley Joel. Sabi niya, fasting is the biblical sense is choosing not to partake of the food because your spiritual hunger is so deep. Your determination in intercession so intense. Your spiritual warfare so demanding that you have temporarily set aside even fleshly needs to give yourself to prayer and meditation. Lord, gusto ko lalo-lalo na ngayon, we Christians are very, selfish. Yung mga Christians sobrang, ang daming problema. Lahat, hindi mo na ma-distinguish ang Christian sa hindi. Pareho lang. Noon, pagka kinakasal, pag Christian, nako, parang nag-aantay talaga sa Diyos. Yung bang here comes the bride, all dressed in white, ang gandang pakinggan. Pero ngayon, kinakabahan na ako, ang dami ko nang kinakasal, nagsisisi sila, pero ang lungkot, ito na ang kanta, here comes the bride, 3 months inside, ano yun? Wala nang pinagkaiba. Minsan, yung mga Christian, hindi mo na ma-distinguish sa opisina. Pareho na sila. Pag may problema, nagmumura, nagre-reklamo, reklamador, always in competition, always trying to get ahead or take advantage of anybody. If you're Christian, hindi ganon. You trust God, so you fast, you pray. Nakakatakot to minsan. Yung judgmental attitude towards one another. Siyempre, hindi dito. Sa ibang church. But what I'm telling you is this. Saan tayo? Don't be satisfied with your spiritual life. You be hungry for God. Kaya minsan di natin ma-enjoy ang Diyos, ang ganda-ganda ng Kristyanismo. Hindi ma-enjoy ng tao. Bakit? Hindi sila todo sa Diyos. They're so filled with spiritual junk foods that they have forgotten the most important thing. Kaya tinan nyo sabi ni John Wesley, first, let it be done unto the Lord with our eyes singly fixed on Him. Let our intention herein be this, and this alone, to glorify our Father which is in heaven. Yung iba siguro natatakot, hindi ako marunong mag-fast, natatakot ako. Hindi totoo yan. Tingnan nyo fasting is not so much about food as it is about focus. Hindi yung pagkain, kanino ka nakafocus. Fasting is not so much about saying not to the body as it is about saying yes to the Spirit. Naintindihan po natin, minsan nakafocus sa negative, bawal yan, bawal. Hindi. Yung sabihin mo sa Lord, I want to follow you. Thank you. Ano pa sabi na? Fasting is not about doing without. It is looking within. Fasting is not outward response to an inward attitude and cry of the soul. Yun ang fasting. Kaya sabi niya, the greatest enemy of hunger for God is not poison, but apple pie. The most deadly appetites are not for poison of evil, but for the simple pleasures of earth. For when this replaced an appetite for God Himself, the idolatry is scarcely recognizable and almost incurable. Alam niyo po ba, minsan akala natin, adultery, hindi yun. Murder, hindi yun. Mas nakakatakot, yung parang satisfied na tayo na ganito na lang tayo sa spiritual life, na parang hindi totoo ang Diyos because we are already satisfied with our rituals, with our duties as Christians, that we have forgotten the relationships of being intimate with God. Pag-isipan ninyo. Kaya itong amazing. Kaya si Jehoshaphat, itong amazing kay Jehoshaphat. Tingnan niyo po the reason why God wants us to really fast, alam niyo bakit gusto niya?
Kasi He expects us to fast. God expects us to fast. When you fast, hindi sabi if. Jesus fasted. Jesus Himself fasted. The early church fasted. Fasting demonstrates humility before God. Fasting makes us sensitive to the leading of the Holy Spirit. Fasting brings about personal and national spiritual revival. And pinaka-importante, fasting promotes intimacy with God. Look at what Richard Foster said. If our fasting is not unto God, we have failed. Physical benefits, success in prayer, the enduring power, spiritual insight, this must never replace God as the center of our fasting. I encourage you, you fast. Ang bait ng Diyos that God has given us the privilege to fast together para wala inggitan. Tama ba? Hindi parang, hirap-hirap na ako, kumakain ka pa. Hindi. Pati siya, mag-fasting din. Ito importante. Let's fast. Now, hindi lang ito parang practice. Hindi. Let's really discipline ourselves to fast, to seek God. Now, tingnan niyo po si Jehoshaphat, I was afraid and turned his attention to seek the Lord and proclaim a fast throughout all Judah. And sabi niya, so Judah gathered together to seek help from the Lord. They even came from all the cities in Judah to seek the Lord. Tingnan niyo po. Pag may problema ka, you seek and pray. Tama ba? Itong additional discipline. When you pray and fast, understand that you're part of the body of Jesus Christ. Hindi ka mag-iisa, nag-iisa. We're so blessed that we have small groups here. Kaya kung wala ka small group, kawawa ka naman. Bakit? Pag may problema ka, wala kang mapagsiran. Uy, partner, pag-pray mo naman ako. Let's pray and fast for that. Tama? Nandiyan pa kayo? Naintindihan po natin? Kasi sa ganito kalaking church, obviously, we cannot tell everybody and text everyone, okay, you pray and fast for this person. Hindi. Yung small group mo na lang. We're so blessed for that. And aside from the fact that we have a congregational prayer and fasting, blessing yan. Pero mo, may share mo yung burden mo, then they will fast with you. Ang sarap nun. Kaya ito, I encourage you, every night, this week, meron tayong congregational fasting from 7:30 to 8:30. Eksakto yun. So if you want prayers, punta sa harapan. Pagpe-pray pa kayo ng mga pastor dito. Andito kami lahat. Kaya importante ho ito. We need to pray together. Okay po ba yan? So tomorrow night, punta po ba kayo dito? Sabi ba, ha? I encourage you. You come and let's really pray together. Let's exercise this together. That's a gift from the Lord because we belong to one body. Carrying one another's burden and fulfill the law of Christ. Yun ang sabi ng Panginoon Diyos. Kaya nga, tinan nyo, then Jehoshaphat stood at the assembly of Judah and Jerusalem in the house of the Lord before the new court. This is exactly what Peter did in Acts 4. When they were being threatened, they were released, they went to their own camp companions, reported all that the chief priests and the elders had said to them. Look at what they said. And they went and they heard this, they lifted their voices to God with one accord. Kunyari may problema ka. Sino ta-text mo? Kaibigan, sabi mo, partner, pag-pray mo ako. Ang sarap po ng mga D-groups. So, ilang ka-D-group mo? 12 kami. Pag-pray naman tayo. Then you would listen. And alam niyo kung meron po akong experience, every time magpipreach po ako, hindi ako mag-preach mag-isa. I have friends, my family, who are praying for me. Hindi yung family na to, mga family ko to sa spiritual, hindi lang to yung pamilya ko sa bahay. Tinatawagan ko sila, pag-pray ninyo ako. And they're praying for me. Hindi ako nagpipreach mag-isa. They pray for me. They pray for my preparation. They pray for wisdom. They pray for everything I need. Nagkakaintindihan po. Di ba ang sarap encouragement? Naalala ko ba, there was a time, first time ko mag-preach sa English service, nakita ko yung mga kapatiran ko, nakaganyan. Nung magkakamali ako, sabay-sabay sa yung ko. Kitang-kita ko, encourage ako. Thank you, Lord, may kasama ako. Hindi lang ako nag-iisa. Tama? Friends, I encourage you. Kung wala ka pang D-group, magkaroon ka ng D-group. Pumunta ka dito sa bukas ng gabi, kung wala kang D-group, bibigyan ka namin ng D-group. Para may kasama ka nagpe-pray. Hindi lang ngayon, kundi lagi may kasama kang magpe-pray. Amen po? Yung mga D-group ko, lagi ko pinagpe-pray. Iniiyak ko sila sa Diyos. Kasi kasama yung commitment ko yun sa Panginoong Diyos to pray for them. Nagkakatinihan? Now, kaya tinan nyo, again, I say to you that if two of you agree on earth about anything that they may ask, it shall be done for them by my Father who is in heaven. What an intimacy. Why? For where two or three have gathered together in my name, I am in their midst. Amen po? Now, let's continue. And sabi na and he said, Oh Lord, tinan nyo mag-pray si Jehoshaphat, Oh Lord, the God of our fathers, are you not the God in the heavens? Are you not ruler over all the kingdoms of the nations? Power and might are in your hands, so that no one can stand against you. Did you
not, O our God, drive out the inhabitants of this land before your people Israel and give it to the descendants of Abraham, your friends, forever. Oh, sarap. Paano siya mag-pray? Dami yung takot. Lord, pag ikaw may problema, anong problema? Ano kagad sasabihin mo sa Lord? Lord, yung utang ko, di ko mabayaran. Grabe. Lord, yung bahay ko, maririmata na. Pwede ba? Huwag ka muna mag-focus sa problema mo. Mag-focus ka sa Diyos. Kasi habang nakafocus ka sa problema mo, yung problema mo lalo lalaki. Isipin niyo to. Halimbawa, ito yung kongregasyon. Ito lang yung problema mo. Ang liit, no? Pero kung nandyan sa mata mo yan, naku, nawala na yung kongregasyon. Ganyan ang nangyayari. Kaya mabuti pang, tingnan mo yung problema mong maliit sa harapan ng Diyos. Sabi ng isang babae, Pastor, hindi ko na iniistorbo ang Diyos sa mga maliliit na bagay. Ang pinagpe-pray ko lang, malalaking bagay. Sabi ng pastor, ano bang malaki sa Diyos? Wala naman Pare-pareho lang yan. Maliit o malaki, exercise to pray. And if necessary, fast. Okay po? Okay po ba yan? Ito Sino sa inyo nagpe-pray, nag-struggle dahil sa inyong mga sakit? You pray and fast. Huwag ka lang isip na isip ng gamot. You pray, Lord, gamitin mo itong gamot na ito maging effective sa akin. Tama? Hello, may problema ka sa asawa mo. I-pray and fast mo, Lord, ino-offer ko yung asawa ko sa iyo. Malay mo, kunin ni Lord. Joke lang. Anak, hindi mo alam, paano? Dali mo sa Diyos. Hindi mo kayang anak. Sinong kayang magbago ng puso ng anak? Kahit sermonan mo na yung paulit-ulit, kung hindi Diyos ang titi mo dyan, wala yan. Nagkakaintindihan? You pray and fast. Huwag mong labanan lahat. Minsan, nalaman mo yung asawa mo, babae, walang yan, babae ka. Huwag ganun. Pareho ka lang din naman hindi Christian. Ipag-pray mo at ipag-ayuno mo. Panginoon, tong lalaki na to, dinadaya ko, salamat, makapangyarihan kang Diyos. Kunin mo na siya. Huwag naman ganun. Pero ang ibig sabihin, makapangyarihan ng Diyos. Tama? Sobrang makapangyarihan. Kaya ng Diyos yan. Ganito lang kalitong dumi lang yan sa kukunan. Yung tatay, yung asawa na yan, liit lang yan. Kaya ni God yan. Naintindihan po. Naalala ko may lumapit sa akin lalaki, Pastor, yung asawa ko ayaw na sa akin kasi nang babae talaga ako, pinagsisisi na ako talaga. Pero ayaw niya na ako. Sabi ko, ito lang, 2 linggo, wala kang gagawin. Pag-pray mo lang siya, tapos mamahalin mo lang siya. Bigyan mo siya ng bulaklak. Pag-pray mo lang siya. Kahit anong gawin niya, huwag kang magre-react. After 2 weeks, lumapit sa akin. Ka-holding hands sa sila. Pastor, answered prayer. Sabi tuwang-tuwa. Bakit? Diyos lang ang kayang gumawa nun. Nagkakaintindihan? Yung iba kasi dinadaan, natutukso sa babae, sexy. Wala kang laban doon. Alam, mag-miniskirt ka din. Yan pa hinahanap mo. Wala kang laban dyan. Marami na ugat dyan. Talo ka. You bring the matter to God in prayer. You fight in the Spirit. Amen? Now, tingnan niyo po. They live in it and have built you a sanctuary there for your name's saying, Lord, naalala mo, it's for your glory, Lord. I know you are more powerful, you're great, you're in control. Father God, yun ang focus ni Josaphat. Alam naman ni God yun Kaya lang kailangan paalalahanan ni Josaphat ang kanyang sarili. Now, tingnan niyo sabi niya, and sabi niya, should evil come upon us, the sword or judgment or pestilence or famine, we will stand before this house and before you. Cry out to you our distress, and you will hear and deliver us. Remember, Lord, when you answer Solomon, sabi mo, Lord, when we pray to this temple, then you will answer us. You will deliver us. Lord, tingnan mo, now behold the sons of Ammon, the Moab, Mount Seir, whom you did not let Israel invade when they came out of the land of Egypt. They turned aside from them and did not destroy them, Lord. Lord, thank you. You have great plans. You have great programs. Lord, thank you that you are in control of everything. So, Lord, we just tell you this because we are afraid. Sabihin mo kay Lord. Hindi naman masamang maging totoo ka sa nararamdaman mo Tama ba? And tingnan nyo, see how they are rewarding us by coming to drive us out from your possession which you have given us as an inheritance. Lord, we obeyed you. We did not destroy them, and look at them now. Lord, thank you because you never forget your promise. Yun ang sinasabi ng Diyos. You never forget your program. You never forget your plans. You see, may program ang Diyos Hindi mo naman ipipilit yung gusto mo. Parang si Jesus. Ano sabi ni Jesus? And he went a little beyond them and fell on his face and prayed, saying, My Father, if it is possible, let this cup pass from me. Yet not as I will, but as your will. You have great plans. You submit to God's plan. Ano sabi niya? He went away the second time and prayed, saying, My Father, if this cannot pass away, unless I drink it, your will be done. Ano pa sabi niya? On the third time, he left again and saying the same thing. What's the point?
Lord, alam kong mayroon kang will. I submit to you, but help me. Kasi this is prayer. It is not changing God's heart. It is allowing our hearts to change, to conform to His will. Nagkakaintindihan tayo? Okay po ba yan? Kaya ito sila Jehoshaphat, Lord, we're just asking you based on your will, based on your plans, based on your programs. Anong ginawa ng Diyos? Oh, amazing si God. Look at this. Oh, our God, will you not judge them? For we are powerless before this great multitude who are coming against us, nor do we know what to do, but our eyes are on you. Grabe, no? Jehoshaphat, the king, praying to God, Lord, hindi ko alam gagawin ko. Kung kayo mga tao, yung, si hari, wala, hindi alam gagawin. But he was humble enough to tell the Lord, Lord, hindi ko po talaga alam gagawin ko. We're so powerless. How can we fight this? Be honest to God, Lord, di ko na po alam gagawin ko. Ang dami kong utang. Opo, nagkamali po ako. Patawarin niyo ako. Pero paano na po gagawin ko? Di ko na po alam. Hello? Lord, yung anak ko, hindi ko na po alam. Yung sakit niya, grabe. Di ko na po alam. Lord, anong gagawin? Di ko na po alam gagawin ko. Just be honest to God. Nagkakaintindihan? Yung iba po, alam niyo, hindi honest eh. Ganito mag-pray. Lord, kahit anong problema, hindi ako susuko. Magpadala ka pa! Nagpadala nga, dami. Hindi mo na alam gagawin mo lalo. Tama? Pero itong amazing. When things are seemingly impossible, that's the opportunity for us to see God to work. Kasi hindi mo kaya, kaya ni God. Amen? Kaya lalong-lalo pag imposible, lalo ka magdiwang because God can. Now, sabi ng Lord, when you are praying, do not use meaningless repetition. Just be honest to the Lord. Hindi ko ano-anong pambobola sinasabi natin. Minsan kasi ganun tayo, hindi tayo nag-iisip sa mga pinag-pray natin. Nalala ko may pastor pa nag-pray ganito. I rebuke you, Jesus. Naku, si Jesus ang nirebuke. Nagulat siya, come back Jesus. Hindi na nag-iisip, basta pray na lang, pray. Hindi mo kailangan. It must come from your heart. Huwag yung memorize. Alam niyo yung mga memorized prayer, minsan, ginagawa lang natin yan. Pag hindi, di ba pag nakipag-usap sa isang tao, minimemorize mo pag hindi kayo close. Tama? Pero kung close kayo, hindi nyo kailangan memorize. Alam mo, pagpunta sa tatay mo, memorize, tandang-tanda mo pa, nag-enroll ako. Wala akong pamasahe. Kaya bigyan mo ako ngayon. Parang gano'n. Hindi na kailangan. Tay, kailangan pumasahe. Allowance. Ganun lang. Tama ba? Hindi na kailangan. I-memorize mo pa. Pag minimemorize mo, halata mo hindi ka close kay God. May distant relationship. Tama? Kaya, you speak to God, yung from your heart na, yung ayon sa naintindihan mo. Be honest to the Lord. Kaya, all Judah was standing before the Lord with their infants, their wives, and their children, everybody. Hindi nila inalintana yung hirap, daladala mo yung anak mo, daladala mo yung mga sanggol. Hindi issue yun, ang issue si God. Now, look at this. Then, in the midst of the assembly, the Spirit of the Lord came upon Jaziel, the son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jael, the son of Mattaniah, the Levite of the sons of Asaph. And he said, listen, all Judah, and the inhabitants of Jerusalem. King Jehoshaphat, thus says the Lord to you, do not fear or be dismayed because of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. Itong amazing sa prayer. When you pray, you wait and expect God to answer you. Mangungusap ang Diyos. Hindi mo kailangan makita kaagad yung realidad ng answer. May impression ng Diyos na ilalagay sa puso mo from the scripture or maybe from somebody else or maybe from God will make use of that to answer your prayer. Alam mo bakit galing sa Diyos? You will have peace that surpasses all understanding, will keep your heart and mind in Christ Jesus. Nagkakaintindihan? Kaya pray ka. Bigay mo sa Diyos. Release mo. Hanggat worried ka, hindi pa yun. Tuloy mo pa. Makinig ka. Expect God to listen to you. Expect God to answer you. Naalala ko may ali, worried na worried. Di niya alam kung parang, Lord, tulungan mo ako. Biglang may bumbang ibon sa harapan ng kotse niya. Iyak siya na iyak bumang ibon sa harapan ng kotse niya. Biglang sabi niya, Lord, biglang niya naalala, yung ibon na yan, pagsisihin ko lang yan. Pero, mas importante ka dyan. Yan, pinakakain ng Diyos yan. Ikaw pa kaya. Pagkakita niya ng ibon na yun, guminhawa yung pakiramdam niya. Sabi niya, Lord, thank you. And indeed, God answered her prayer. Amen? So, pag pangyaring ito, nakinig ang Diyos, look at this. Ganyan na mag-pray. Nakikinig ang Diyos. Kaya ito po ang importante. Tingnan niyo po Ito po. You need not fight this battle. Station yourself. Stand and see the salvation of the Lord on your behalf. O Judah and Jerusalem, do not fear or be dismayed. Tomorrow, go out to face them, for the Lord is with you. Huwag ka matakot. Harapin mo sila. Tumayo ka lang. Ako mismo gagawa.
And Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground, and all Judah and inhabitants of Jerusalem fell down before the Lord, worshiping the Lord. What have you noticed? Nasagot pa lang yung prayer nila through the prophets. God uses them. God uses the word of God as the prophets as God spoken through them. Sinulat nila. Kaya once that verse becomes clear, ito, nag-worship na kagad, nagpasalamat na, Lord, thank you. Hindi yung Lord, wala pa. Hindi, kahit wala ka pang nakikita, magpasalamat ka na sa Diyos. Tama ba? Magpasalamat ka na kasi alam mo, gagalaw na ang Diyos. Sabi nga nung isa, pastor, hindi mo naintindihan nararamdaman ko. Hinahabol ako ng mga pinagkakautangan ko. Sabi ko, pag-isipan mo na lang, anong pakiramdam ng mga humahabol sa'yo? Wala silang mahihita. Sila rin kinakabahan. Wala tayo masingil. Pare-pareho lang ng pakiramdam yan. Kaya mabuti pa, tumakbo ka na kay God. Okay ba yan? Huwag mong takasan yung problema mo. Huwag mong takasan. Takbo ka kay God. At tutulungan ng Lord. Harapin mo, anak. Akong bahala dyan. Meron pong ganyan, hindi na alam gagawin. Ano kinausap niya? Gusto ko po kayong bayaran, kaya lang hindi ko po kaya ngayon. Kung ipapakulong ninyo ako, hindi na po ako makakapagbayad. Pero kung pagkakatiwalaan niyo ako, hanggat meron ako, ibabayad ko na po sa inyo agad. Nagulat siya, yung masungit na pinagkakautangan. Lumambot ang puso. Pinakinggan. Ang sabi niya, sige, naniniwala ako. Yung lahat ng mga kakautang sa akin, tumakbo eh. Ikaw lang hindi. At least, mahabol pa kita. I take your word for it. And true enough, nabayaran niya utang niya. Alam mo, ang Diyos, amazing. Hindi ko lang masabi sa inyo mga pangalan kasi, siyempre, may siyang kakahiya ng konti, di ba? Kailangan sila rin magkwento. Pero God is really alive. Amen? Now, tingnan niyo po The Levites from the sons of the Kohathites and the sons of the Kohathites stood up and praised the Lord of God himself with every very loud voice. Look at those. And they rose early in the morning and went out in the wilderness of Tekoa. And listen to me, O Judah, sabi ni Jehoshaphat, inhabitants of the Jerusalem, put your trust in the Lord, your God, and you will establish. Put your trust in his prophets and succeed. And sabi niya, when he had consulted with the people, he appointed those who sang to the Lord and those who praised him in holy attire as they went out before the army. And God said, give thanks to the Lord, for his loving kindness is everlasting. Amazing. Hindi naman gagera ka, ang una ng mga praise and worship ng sarapan. Di ba? Ikaw yung kakabahan ka, gera to eh. Hindi. Doon na kayo sa unahan, mag-worship tayo sa Lord. That is their expression of faith in God. And look at them, when they began singing and praising, the Lord set ambushes against the sons of Ammon, Moab, and Mount Seir, and who had come against Judah, so they were routed. God moved in a very mighty way. At wala silang ginawa, sila nagpatayan. Okay ba yan? Minsan nagugulat ka na lang, tapos na yung problema ko. Hindi ko na malayan. Grabe. Alam niyo, huwag niyong tatakbuhan ang problema ninyo. Kahit ang problema niyo, mukha ninyo, huwag niyong tatakbuhan. Face it before the Lord. Amen? Now, allow me to share, pakinggan niyo po yung kwento ni Pastor Peter. Siya rin po nagkaroon ng problema, pero look at how he handled his problem in prayer. Mabilis na lang po. Pastor Peter. You know, seldom do I get anxious, but I remember a few times. One of those times is I'm going to share with you is when St. Francis Square, the owner told us, you need to vacate it in 6 months. I was in Texas, and when the elders called me long distance, they told me we are supposed to vacate St. Francis Square in 6 months. I was anxious because I told them, how can we agree to such a term? We have a contract. The contract says so many years. Now he wants to terminate it. And secondly, I said, where are we going to find a place? At that time, we were around only 10,000. I said, where are we going to find a place that can accommodate us every Sunday with 10,000 worshipers? Honestly, I was anxious. I had a hard time resting. But I asked the elders to pray. We prayed. Would you believe it? At midnight, Texas time, I received a long-distance call. The long-distance call was from a friend. And he asked me, Peter, would you like to use San Francisco Square again? Would you still like to use it? I said, of course. Who asked you to call me? I thought it was the owner. He said, the Lord told me to call you. I said, the Lord. You know why? He was in Korea, praying, fasting, and the Lord gave him the impression, when you go back, call Peter.
I said, do you know where I'm right now? I said, I'm in Texas. And you know what time it is? Oh, sorry. You know, I seldom wake up at midnight. I was up at midnight, 12 o'clock midnight. But I was passing by, I saw my cell phone blinking. You see, when God wants to move something, it's amazing. And then I said, of course I want that place. He said, I'll call you back. Make a long story short, I flew in. That was a Friday. I flew back by Monday. You know why? Because he asked me now to talk to the owner. When he called the owner asked him, who asked you to call me? Peter? No, the Lord asked me to call you. So can you imagine? My friend, when you are anxious, what should you do? Pray. That is my great lesson. CCF, when our building was being put up, we have problems, remember? With places, everything. Every time I'm anxious, I've learned something. What do? Pray. Now, let me end. Tingnan niyo pa, ito yung bonus na binigay ng Diyos sa mga Israelites. Not only that they won the battle, not without doing anything. Ano ang blessing nila? And when Jehoshaphat and his people came to take their spoil, they found much among them, including goods, garments, valuable things, which they took for themselves, more than they could carry. And they were 3 days taking the spoil because there was so much. Great blessing. Alam niyo po, minsan, magugulat kayo, daming problema, but just look at the blessing that God has in store when you trust in Him. Amen? At ito pa, last na blessing na binigay ng Diyos. Mabilisan na lang, verse 30. So the kingdom of Jehoshaphat was at peace, for his God gave him rest on all sides. Friends, we all want somehow to have a better New Year. Amen? We want to be successful for the Lord. But here's the secret. Discipline yourself. Discipline yourself through prayer and fasting. Amen po? Pursue God. Sanayin natin. Kunyari, yung pamilya ninyo, may problema, mga anak, mag-pray tayo. Mga anak, mag-worship tayo. Mga anak, mag-fasting tayo. Naintindihan po? And you will see how God will work. In the midst of darkness, there will always be light that comes from Him. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon Diyos. Napakabuti niyo sa amin. Hindi namin masukat, hindi namin maintindihan kung paano kayo gumalaw sapagkat napakalawak ninyo. Your ways are infinite. And thank you, Lord God, that when we are afraid, we can run to you. We can bring our issues to you. We can bring our worries to you. We can really express our fears to you. And thank you that you are our Father, willing to listen to us, willing to rescue us, willing to deliver us from our problems. And thank you, Lord, that you will not only deliver us, you will give us wisdom to solve them. And you will give us, Father God, an opportunity to glorify you, to honor you, and to know you more, and to get intimate with you. Lord, I pray to really help us all to really pursue intimacy with you through the discipline of prayer and fasting. Lord, I know that you want us, Lord God, to see ourselves, Father in heaven, our priorities, our trust. So I pray to allow us to come here tomorrow and the next day and for the whole week, Father God. Allow us, Father God, to trust you as we pray and fast. That when we are weak, we can run to you, to focus on you, to ask strength from you. Father God, move in a very special way and allow every one of us to see the beauty of trusting you, to see the beauty, Father God, of seeing you, O God, and that we can declare with confidence from our hearts, taste and see that the Lord is good. Hallelujah, oh God, hallelujah. I pray, Father God, for those who are not yet, Father God, who have no personal relationship with you, I pray, Father God, to speak to their hearts this afternoon. Father God, that as they leave this place, they would really call upon you and experience your saving grace. Father God, and for every one of us, with every family we represent, I pray that all of us will truly practice praying and fasting to experience your presence. In Jesus' name, hallelujah. Amen, amen, and amen.
Friends, if you want to be prayed over, if you want someone to pray for you, our prayer leaders will come here in front. Just feel free to come. God bless you.